Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hinamon na nga ng mga retired generals itong si Presidente Kuting ng Norte na magpa-drug test sa publiko upang malaman umano na kung talaga bang gumagamit ng pulburon itong si Kuting na ito at ang kanyang asawa na si Lizata na si Smags ang ahas ng Malacanang. Sigaw din umano ito ng taong bayan dahil nga ay sobra na ang kahihiyan na ipinapakita nitong kuting na ito sa ating bansa. Tila ba ng laban itong kuting na ito at ninepensahan pa umano ang kanyang sarili dahil nga ay ayaw niyang umamin. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, I really love this program. Makabayan talaga, akmang-akma ang titulo, Pilipinas nating mahal. The best ang guest ninyo ngayon si Capdado Enrique. May idol talagang ramdam mo ang pananalita niya at totoong pagmamahal sa ating bansa. Doc Lorenin ka Eric. May the good Lord God and bless your program. Mabuhay po, God bless. Buo na po ang tagapagtanggol ng katotohanan. Kasama na po si Sir Dado, napakagaling magpaliwanag tulad ng bukal na katotohanan. Mabuhay po kayong lahat na nagtatanggol ng katotohanan para sa sambayan ng Pilipino at bansang Pilipinas. Grabe po dedication and sacrifice ni Tatay Digong during his time. Kitang-kita po sa media noon na halos matumba siya tuwing may okasyon o public speeches na covered ng mainstream media na nagpapatunay na tunay siyang tumayo na ama para sa bansang Pilipinas. Napakaganda po ng representasyon ninyo. Nakaka-inspired po kayo, napakaganda, nakakagising po ng damdamin upang makita po ng mamamayan ang realidad ng buhay na tumatakbo sa ngayon. Ibang-iba ngayon ang takbo ng kulay o takbo ng buhay kung ikukumpara sa dating administrasyon. Para tayong iginigisa sa ating sariling mantika, pinapaikot-ikot tayo na sa akala natin para sa ikabubuti ng mamamayan pero sa katotohanan para sa kanilang sariling pakinabang. Ang ating Pangulo na ibinoto ng mamamayan dahil naniniwala kami sa kanyang mga pangako na napako dahil wala naman katotohanan, wala naman pagbabago at nangyaring pagbagsak ang ating bansa at hindi uunlad sapagkat wala siyang kakayanan hanguin ang ating bansa sa kaunlaran dahil siya ay pulfuronic. Sigaw ng bayan, palitan, ipalit ang ating Vice President para maayos na ang ating bansa. Mabuhay Madam Maharlika, Ka Eric, Dr. Lorraine at si Sir Dado, kayo po ang tagapagtanggol at boses ng mamamayan. Super talino itong si Maharlika. I told her she is the modern Dr. Jose Rizal as a woman who fights all to defend the Philippines against corrupt government officials and the rich people. I always pray for her and her family members. I hope that there will be more Filipinos like her. Kaya natakot na ako umuwi dyan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers naman natin dyan. Maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Let's go on, Eric. Yes, ma'am. At habang inihanda natin ang isang social media card na kumakalat ngayon sa ating mga kababayan, itong tungkol sa anomalya, questionable at iskandaloso na paggamit ng ayuda bilang pamamaraan para bilhin ang loyalty ng mga tao, gamitin sa patronage politics. Kung makikita ninyo mga kababayan, naka-flash po sa screen ng Pilipinas nating mahal, ang pangalan ay Cash Assistance and Rice Distribution. Pansinin ninyo mga kababayan, Ma'am Lorraine, ang nakalagay sa picture, nandyan si Yeda Romualdez na asawa ni Speaker Martin Romualdez, at siya din po ang may hawak ng House Committee on Accounts, at nandyan din po si Martin Romualdez, si Alfred Romualdez, at saka si Ferdinand Marcos Jr., ang presidente. It's as if ang ayuda na ibinibigay nila doon sa mga taong bayan, sa mga lugar na ginagamit nila ang pundo ng mamamayan, ay personal nilang mga pundo o sarili nilang pera. Ma'am Lorraine, napaka-iskandaloso ito.
not because we want to compare things on how the government was run during the previous government, but hindi mo to makikita. Sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinisita niya mga mayor, governors at congressman na gumagawa nito. Sapagkat ito ay isang pagtataksil sa katotohanan na hindi na pera ng mga politiko ang ipinamudmud na mga tulong na ito na para bagang ito ay pangbibili ng loyalty ng mga tao sa kanilang personal na pamumulitika, Ma'am Lorraine. Itong ganitong klaseng politika, no, na pag-iwanan na yan, yung trapo, it seems that these politicians, no, most of notable napansinin dito, ay of course yung president natin, Marcos Romualdez, na pag narinig mo yung pangalan, it's from another time. Yung trapo na politika na yan, no, na there's even a term for it, kaipalan. Kaipalan. No? Andyan pa nga yung pangalan ng Tingog Party List. Oh, no? Kanila din pagmamayari, Family Enterprise Party List nila yan. Yeah, and you mentioned the former president, talagang bawal sa kanya yan. Yes. But it's not something that we should thank him for. Kasi sa totoo lang, dapat naman, no? Bakit tayo magpapasalamat doon sa tama, no? Wag na tayong, even the former president will agree with me, no, na yun yung tama, na yung mga dating thank you mayor like this for the project, hindi na natin ginagawa yun kasi alam na natin na pera ng taong bayan yon. Wala tayong kailangan pasalamatan doon kasi pera natin yon, and number 2, maybe number 1, ginagawa lang ninyo trabaho ninyo. Yes. So yung ganyang kaipalan na yan, nakakasuklam, nakakasuka. Very no? cheap. Very Gimmick. cheap. At saka napag-iwanan na, wag nyo na namang iniinsulto ang Pilipino na ganyan lang kami, ganyan lang yung level na kaya naming intindihin, na pag ganyan ang pagmumukha ninyo, bobotohin namin kayo. Ang mayor na punto dito, hindi po nila personal na pera o pondo yan. Pagmamayari po at dugo at pawis ng mamamayang Pilipino, yung ginagamit nilang termino na ayuda. Na alam naman natin na whether nandyan sila o wala, yan ay bahagi ng serbisyo na dapat ibigay ng pamahalaan ng tama at hindi nakaangkla o nakaukit sa kanino mang loyalty for political patronage, traditional political advantage at ang tinatawag nating transactional politics. I remember one instance, Ma'am Lorraine. Nakita ko ito bigla sumulpot dito dati sa Reels, no, sa Facebook. Hindi rin siguro alam ni Pangulong Duterte na nakuhanan yon. Pumunta siya ng Bicol. I think it's about a 10 million road project or 20 million something na siya ay in-invite at kasama na doon ang pag-inspect sa airport na tinulungan niyang matapos dito sa Albay, no, sa Daraga Albay. So pagpunta niya, may nakahandang parang props na karton na pinrint out yung cheque. Then thank you Pangulong Duterte for your support. Talagang pag photo ops na, photo operation opportunity na, inilapit sa kanya at pinatayo siya. Talagang pinatanggal niya yung picture na yon at sabi niya, no need, hindi ko pera ito. Serbisyo ng gobyerno ito na dapat dalhin sa inyo. He was talking about that line. At sabi niya, hindi niyo dapat yan i-obligahin na every time na may project ang gobyerno, national or local, may ganito tayong mga seremonyas. And I'll tell you, no, for a fact, bawal sa kanya yon. No, siguro yon nakalusot lang yon. Pero yung pinatanggal talaga niya? Yes. Kasi tama naman, no? What is this country that we are rebuilding? Even though right now, the country does seem to be in shambles. Correct. We are adamant in our vision of rebuilding our country. And we see that country, no? And that country is led by leaders who do not make it about themselves. Hindi celebrity politics, nakakadiri. Yung patronage politics na yung mukha nila yung nandyan, no? It's not about you. It's not about you. That's why we like to rebuild a government where the public servant is humble, he's simple, he doesn't draw attention to himself or herself. Wala yung mukha niya dyan, wala yung pangalan niya dyan. We do not want that anymore kasi dyan nasira ang ating bansa. No, na itong mga politikong ito, akala nila sila ang may-ari ng Philippines, no? Kasi honestly, no, when you're in government, may experience, no, the practice, the culture is nakakadiri na. Kasi papasok ka sa isang event, andun yung mukha mo. So pinagbawal ko yan even with me kasi gusto mo turuan nga ang gobyerno at ating mga kababayan
that it's not about us. Ginagawa lang namin yung trabaho namin. Huwag ninyo kaming gawing celebrity. At yan sina Martin Romualdez, ilang dekada na yan, na ganyan ang kanilang politiko. No? Yun. Trapo, that's their politics. Small town politics. Yun. At yun ay napakadelikado kasi it breeds Very. corruption. Yes. It breeds blind loyalty. Yeah. It breeds manipulation and panloloko sa taong bayan. Pakinggan natin itong reaksyon. Right, 2 seconds pa. 2 Sige. seconds pa. Remember, we left off yesterday with that Guy NP post of the PCO of the president and his wife na nagtatampo and making it up to her. We don't care about that. Okay? Yes. So don't dumb down the discourse. Huwag niyong ibobobo ang Pilipino na ang pinag-uusapan natin dito, showbiz. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang buhay na nating lahat dito. Ang buhay ng mga anak namin, ang buhay ng mga salinlahing Pilipino, and the destiny of our country. Huwag niyo kaming showbiz. Huwag niyo kaming lalagyan ng mga pagmumukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. At dapat lang na magsilbi kayo sa bayan, huwag kayong magnakaw. Talagang dapat lang na binibigay ninyo yung ayuda na yan na hindi ninyo pera ng taong bayan. Kahit na mag-ilusyon ka, Martin Romualdez, hindi mo pera yan. At ito ang katotohanan, pakikinggan natin sa isang awitin ng isang batang namulat sa katotohanan sa murang edad kung paano niloloko na itong mga ayudang walang katuturan at ayudang panloloko gamit pa ang pundo ng taong bayan. Ang isang awitin sa Bisaya yata ito ginawa pero maintindihan naman ito ng mga ating manonood sa Pilipinas nating mahal. Itong pera na ito at halos hindi nila mabayaran pati yung kanilang pang-araw-araw na pag-survive. Pero ang ating First Lady may gana pa at ang kanyang pamilya na mag-post ng pag-attend sa concert ni James Taylor. At paikot-ikot sa buong bansa at paayuda-ayuda na mga ginagawa. Party dito, party roon, fireworks dito, fireworks ngayon. So malinaw po kung bakit natin tinatalakay ito sa Pilipinas nating mahal. Because we don't deserve this kind of insensitive, inutil, and anti-people kind of government na ang kanyang programa ay para lamang sa elitista at mga mayayaman na bundat sa salapi, samantalang itong kagaya ng batang kumanta ng Visayan song na ito tungkol sa mga nabulilyaso at tumambling na mga promesa sa kampanya ay totoong refleksyon ng aktual na kalagayan ng mamamayang Pilipino, milyon-milyon na parabagang walang damdaming nararamdaman ang administrasyon na ito. Magandang araw sa panonood kay Karamon, kay Kapiter sa grupo po ng mga first quarter storm cadre na nanonood ngayon live sa Pilipinas nating mahal. Ma'am Lorraine, go ahead po. Marami nagtatanong kasi, ano ba yung tail wagging? Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, may maliit na bagay na pinalalaki, natuloy, yun yung naging importante, pero maliit na bagay siya. Yan si Bongbong Marcos. He is really practicing tail wagging. He made up this war with China, no? Yung laban na yan, it's a made up thing, no? Pinapalaki niya, but at the expense of the smallest of our people. Kasi ang totoong problema ngayon, naghihirap ang taong bayan. Pinagtatawanan natin yung kantang yun, no? Pero nalulungkot ako kasi bata na ang kumakanta, tapos nakita niyo ba yung pagkanta niya, very earnest, di ba? May butas pa yung t-shirt niya. At nakita mo, masikip yung t-shirt niya. Ibig sabihin, matagal na sa kanya yung t-shirt niya na yon, and faded yung colors. Naghihirap na ang bansa. Pero what is this president doing, no? He's saber-rattling, no? Yung nakikipag-away sa China and he's making that up. He's tail wagging. It's a kind of distraction para hindi niya harapin yung mga totoong problema ng bayan kasi hindi niya kaya. No, so, nalulungkot ako kasi ganito yung nakita natin, no, with that child singing that song is very clear. And you know, Eric, mga kababayan, these Forbes Park people, the ones who are now in Malacanang, nagtataka yan. Hindi nila alam, what does that mean? No? Na nagugutom? What's that? Diba? Because they don't know what it means. And they've become that asshole who hasn't made it their responsibility to go down on the ground and find out what other realities exist, even though that is their responsibility at this point. It's everybody's responsibility. That's what privilege confers on all of us who are privileged in life. Dapat bumaba kayo at alamin ninyo kung ano ang nangyayari sa mga kapatid natin na naghihirap sa buhay. Pero I'll tell you, I know these people, hindi nila alam yan. Wala sa radar ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos, ang president natin, no,
ang mahihirap. Nagtataka yung mga yan kung ano ibig sabihin ng batang yon. Kasi malinaw naman, Ma'am Lorraine, ang neglect of government sa kanyang mamamayan is a highest form of crime that can be committed against its people. Yung nakikita mo ang paghihirap ng mamamayan, sumisirit ang presyo ng bigas, bilihin, pagkain, tubig, kuryente, the highest in Asia or perhaps in this part of the world, 20 pesos per kilowatt hour halos. Ang singil sa kuryente, baliwala lang sa Pangulo ng Bansa kung anong solusyon. Ikot ng ikot, travel ng travel, at attend ng concert dito, concert doon. Mga kababayan, hindi po tama na hindi tayo pumuna at hindi tayo manawagan ng isang matino at may totoong damdaming pagkalinga sa mamamayan na uri ng pamahalaan. This is nothing personal against them. This is more of a moral and actual obligation that the government negates its own responsibility to its very own people. Dinaan na lang ng bata sa kanta na yon. Ito pa, Ma'am Lorraine, ang masaklap. Kasi tingnan mo, ang iskandalo na siya ay unfit to govern, pinapatakbo ng kanyang asawa ang gobyernong ito, pinapakialaman ang lahat, appointment sa gabinete, appointment sa military, sa police, at lahat ng pagtakbo ng gobyerno, lalo na sa ISAP, ay pinapatakbo ng asawa niya at siya ay naging flower-based president. According to public perception ito. At ngayon, makakasama natin maya-maya lang ang isang masugid na political crusader for expose as a whistleblower for the people. Galing sa Amerika si Miss Maharlika. Pero bago niyan, tunghayan muna natin itong ulat tungkol sa sumabog na mga dokumento na nagpapakita ng basihan at mga malinaw na mga ugnayan ng mga dokumento sa inilabas mismo ni Miss Maharlika. May ulat dito ang ating mga kaibigan na nagbibigay ng news references dito sa Pilipinas nating mahal. Viral ngayon sa social media ang inilabas ng political vlogger na si Maharlika na larawan ng umunoy ebidensya na nagpapatunay sa lehitimong operasyon noon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA laban kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakasaad sa inilabas sa ebidensya ni Maharlika na noong March 10, 2012 ay nagkaroon ng operasyon ang PDEA sa Unit 46-C, Rizal Tower Building, Barangay Poblacion, Makati City. Ang target, si Bongbong Marcos Jr. alias Bonget. Ang nabanggit na unit din ay pinaniniwala ang tahanan ng isang sikat na babaeng artista. Nakasulat rin dito na kaya nagkaroon ng operasyon ng PDEA ay dahil mayroong sumisinghot ng iligal na droga sa nasabing lugar. Ang expose na ito ni Maharlika ay umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga Pilipino at ilang araw nang naging usap-usapan. Agad naman itong sinagot ng PDEA sa kanilang social media post at sinabing AI-generated o gawa-gawa lang ang larawang inilabas ni Maharlika at sinabing sa modernong panahon ngayon ay madali na lang makagawa ng peking pictures o videos at peking dokumento. Pero sa panayam ng DZAR Sons Radio kay Maharlika, sinabi nito na para hindi mapahamak ay sinuri niya muna ng mabuti ang nasabing ebidensya bago niya ito isinapubliko. So itong itong tungkol sa PDEA, so nung sinend sa akin, binerify ko pa po yan. Sa dami kong puting ahas, binerify ko yan kasi baka masunog ako eh. Baka mamaya ilabas natin, gawa-gawa lang pala. Kaya bago ko po nilalabas yung mga dokumentong ito, I know for a fact na ito ay hindi AI generated. Ito ay totoong may dokumento. Araw ng Martes, iginit muli ng PDEA na fake news ang kumakalat ngayon sa social media na naging operasyon di umano ng ahensya noong March 2012. Sa panayam ng SMNI News kay Derek Carrion, tagapagsalita ng PDEA, sinabi nito na mayroong mga importanteng detalye na wala doon sa dokumentong inilabas ni Maharlika. We have already in fact specified na indeed these documents are spurious in light of yung na-cite po natin na mga reasons, particularly on the certificate o yung authority to operate versus yung pre-operation report na may certain important details po na wala doon. As far as we're concerned, sir, these documents have been verified to be not in our records. In short, they're fake. Wala rin anyang control number ang dokumentong inilabas ni Maharlika kaya wala itong basehan. As far as our certification dated April 4 is concerned, sir, we have cited yung basis po natin for declaring itong mga documents nga po na spurious. For one, authority to operate and the pre-operation report do not have any control numbers. So, in short, this was never entered into the National Operations Center. Yung item 6 and in the authority to operate, particularly yung noted by, wala.
intentionally covered or redacted. So we cannot verify. And likewise, doon naman po sa item 7 and 8 ng authority to operate or coordination made by and received by, ganun. Wala rin. Hindi rin po hindi rin po natin ma-verify. Ngunit sinabi ni Maharlika na sumulat na sa tanggapan ng PIDEA ang agent na pumirma sa lehitimong operasyon at handa umano itong humarap sakaling ipatawag para maimbestigahan. And also, nagsalita na nga din po itong si agent na totoo na mayroong raid dapat. Kaso lang, pinigil. Okay? Pinigil yung operation na yon. Malinaw po yung ulat na yon, at para mapabigyan ang ating mga mamamayang Pilipinong nagsusubaybay sa Pilipinas nating mahal, makakasama natin ngayong umaga si Miss Maharlika, ang isa sa mga kinikilalang political influencer, crusader, and whistleblowers ng mga malalaking balita tungkol sa kalagayan ng bansang Pilipinas. Miss Maharlika, kasama po ninyo si Ma'am Lorraine Maribadoy dito sa Pilipinas nating mahal. Welcome back. Morning, Maharlika. Good morning, Doc Lorraine, Ka Eric. Good morning, Pilipinas. Maraming salamat po muli sa pag-imbita nyo sa akin dito sa Pilipinas nating mahal. Sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok at mukhang hindi na natutulog, thank you so much for tuning in. Iyon. Miss Maharlika, with your indulgence, please, babasahin ni Ma'am Lorraine yung patotoo galing sa isang Investigation and Intelligence Service Officer ng PIDEA. Actually, nakuha na namin ang pangalan. Iwan ko kung ito rin ang pangalan mo na nahahawakan, pero hindi ko muna natin babanggitin dito sa programang ito. But the letter, sa una naming pagtingin ni Ma'am Lorraine, is authentic, and the letter reflects the sincerity of heart of this person na nag-imbestiga sa confidential informant involving that kind of target operations against kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kay Miss Maricel Soriano, na kumakalat na ito ngayon kung sino mga involved doon. Ma'am Lorraine, pwede nating basahin para makareact si Maharlika at saka mga kababayan, we're binibeg your indulgence kasi kung bakit namin ito babasahin, kasi napakaganda nung pagkakasulat, mahalaga itong malaman ninyo. Okay, so I'll cut through some parts. Anyway, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing the classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012, and the IIS office in front of the IIS personnel who were present at the time, and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug operations. Unfortunately, then Director General for Operations halted the supposed planned and anti-drug operation for unknown reasons. Following the guidelines on document security, all the acquired classical documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, confidential, containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs. Inside the suspected high-end condo unit, and the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS, IIS, together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons,
The highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crooked chief. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry from your office conducts. Your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. And it is addressed to Senate. Sa address kay may CC to the Office of the President. Yes, yes. Copy I'm sorry. furnished to the Senate Committee on Dangerous Drugs and to Yes. the House Committee on Dangerous Drugs. Meaning, Yes. sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa sa Senado at sa komitiba ni Ace Barber sa Lower House, sa Congress. Miss Maharlika, hindi po siya ordinaryong tao ito ng chinek natin. Ito ay officer. Intelligence and Investigation Officer ang sumulat ng letter na ito at he was privy to those situations exposed by your previous documents. At sinasabi niya that he was the one who interviewed the confidential informant. And he was the one who made the deposition and sworn statement as the basis of a legitimate legal foundation to request pre-operations authority mula doon sa pamunuan ng PDEA ngunit pinatigil ng Deputy Director for unknown reason. Miss Maharlika, it appears na sunog dito ang PDEA, hindi ikaw. Dinideny nila, pero there is an officer now na lumalantad at may sulat na ginawa. Your reaction and explanation to this very scandalous development involving the President of this country right now, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., at tahimik silang lahat, including ang Senado, ang Kongreso. Go ahead, Ms. Marlica. At least in a couple of days, di ba, na vindicated ako. Kasi na sinasabi nga ng PDEA na ito ay AI-generated, ulit-ulitin ko, mga kababayan. Wala pong credibility si Lazo. Okay? At ang kanyang mga tao na kasabwat niya dyan. Kahit ano pang mga pasinungaling na gagawin ni Moro Virgilio Lazo, kahit kailan, hindi po siya dapat pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Doon po sa video, balikan ko po yung video na 5-minute video na kung saan, na i-leak din natin dyan, na ipinakita sa inyo kung Sige. paano sila sumang-ape ng kaniyang nasasakupan ng mga abogado, yung mga agent dyan sa loob, kung paano niya dinibdiban sa simpleng traffic problem nila nung attorney na yon. So, paano ka maniniwala sa isang taong ayaw niya ngang sagutin yung issue na ng api siya? Kitang-kita sa video. So, para sa akin, kahit ano pa pong sabihin ni Lazo, wala nang maniniwala sa kanya. Dahil doon sa pangyayaring hindi niya nga masagot yung issue na yon. But ganun pa man, good thing kasi marami nang naglalakas ng loob katulad nitong investigating agent na ito na nagpatunay na sabi ko nga na talagang mayroong nung gabing yon na dapat ay i-raid nga itong 46C na condominium unit together with Maricel Soriano and Bongbong, talagang may naganap na pangyayaring yun, pero yun nga lang hindi natuloy. So, muli, patunay, mga kababayan, na yung mga sinusumbong sa atin dito ng mismong mga dating nasa gobyerno, mga nagsilbi sa gobyerno, o yung mga current na nandiyan ngayon, na ayaw, kumbaga, hindi na nila nasisikmura yung sobrang garapal na katiwalian at pagwawalang hiya ng mga leaders natin. Well, they're not leaders. Yung mga nandiyan, especially dito sa PDEA. Ms. Marlica, it appears that the current leader, the director of PDEA, is trying to cover up things for the president. Isn't it? Oh, definitely. So, malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang gusto nilang i-cover up. So, ulit-ulitin natin, kasi mga kababayan, may kopya si Lazo niyan. Definitely alam niya kung sino yung agent na yan. Yung naka-cover dyan, alam nila yan kung sino. Oo. At hindi sila pwedeng magbaang-maangan. At doon sa explanation again, yung ito, I think that was yesterday, na sinasabi nila na wala daw yung mga control number. Napag-usapan na natin yan. Kaya nga po, wala yung mga numbers na yon, control number,
Eh dahil nga hindi natuloy. Yes. Dahil nga may pumigil. In-archive So, nila, in other words, Miss Marlica, in-archive siya, but it doesn't mean it does not exist. Correct ka dyan. At sabi ko nga sa inyo mga kababayan, definitely ipagtatanggol ni Lazo yung kanyang principal, yung nag-appoint sa kanya. Talagang lahat ng over-up gagawin nila. Ulitin, babalik na naman tayo. Sa simpleng pulburon test nga lang, ayaw nilang gawin eh. Sabi ko, once and for all, para malinawan na ito, napakadali. Ang dami na nagcha-challenge dito sa presidente nating bangag. Pero, ayaw pa rin nila yung simpleng ganyan. At again, hindi natin pwede itong ibaliwala. Sana ang mga kababayan natin na nakikinig ngayon, wag niyo po ito iwala sa social media. Wag niyo itong patayin ng issue na ito. Kasi yun yung gusto nilang gawin. At naninindigan ako na based sa ating informante na nagbigay sa atin ng mga dokumentong yan, ginawa yan para ipaalam sa taong bayan na ito ang gobyerno niyo. Correct. Pulboronic at puro cover-up. Yun. Miss Marlica, before kay turn over kay Ma'am Lorraine for her interaction sa ating programang Pilipinas Nating Mahal, no less than the former and the first Executive Secretary of the President in the person of Attorney Vic Rodriguez ang nagsabi, dubious, it appears, ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his Certificate of Candidacy last November or October 2021. Bakit? 2 minutes may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez, wala pang 2 minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, ang dokumento, naka-flash ngayon, itong drug test result ng Pangulo before he filed the Certificate of Candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency na kasama pati na ang Vice Presidente lahat para kung hindi siya, sabihin niya hindi siya sinisingle out, lahat na matataas na opisyal ng bansa. Kasama pa kami dito na nag-expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambay ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang sarili mismo. It's highly important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin. Kung kaya niyang magpupulburon test before the election, yun nga yung less than 2 minutes, almost more than 2 minutes lang na kanyang test. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? By the way, di ba? Ito yung kaduda-duda dahil si Marcos Jr. lang, if you compare dun sa mga other politicians like Inday Sara, yung pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating Senado, Kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin na pag-uusapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin nila dyan in aid of legislation, di ba? Puro ganun yung lagi nilang sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Bakit ito presidente to? Hindi naman exempted ang presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito. Di ba? Ibig sabihin, itong ang investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, exclusive lang kaya Pastor Kibuloy kung gusto nilang gipitin. Dahil, ang presidenteng na dapat na magpaliwanag siya dito, or simple na nga lang po mag-drug test siya. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin ko muli, itong mga doktor, yung doktor dyan na pumirma sa kanyang test, dapat nga magsalita din po yan bakit ganun kabilis? Like more than 2 minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga, hand washing pa lang, ilang segundo ang uubusin mo doon. Di ba? Preparation, documentation. So, hindi po pwede ulit ibaliwala na ang gobyernong ito. Lalo na ang presidenteng nangako sa bayang ibabangon niya. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. By the way, si Attorney Vic na dati niyang Executive Secretary, nagpa-test na. At ang marami pang iba na sina-challenge siya. Di ba?
I challenge also siguro Inday Sara, no? Para baka Oo. sumunod si Marcos Jr. Oo, para Diba? mahiya din siya sa sarili for sure, niya. napapanood naman niya tayo. Para ulitin-ulit natin yung, yung test before the election. At saka, maingay na po tayo sa hindi lang sa social media. Kahit sa mga parlor, sa mga palengke, pinag-uusapan na itong pulburon-pulburon ni Marcos Jr. So, kung talagang may pagmamahal si Marcos Jr. sa bayan, o may kredibilidad siya, o may leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation, dapat hindi na dapat tayo parang magmamakaawa para gawin niya to. Nagpusa na dapat siya para malinis. Tama. Malinaw na ito. Ma'am Marlica, I'll turn you over to Ma'am Lorraine Batay. So, Yes. kasi every time I listen to you, what I like about your slant is that you empower the Filipino people. Kasi ang sinasabi mo sa kanila, pumapayag pa ba kayo? 'Di ba? So, kasi ang sinasabi mo dito ngayon, kung nahihiya ka, kung may magpamahal ka sa bayan, kung etc. etc. Mahalaga sa communications, ina-identify natin sino audience natin. So definitely your audience is the Filipino people, 'di ba? So yung tinatanong mo, pumapayag pa ba kayo? 'Di ba? So pwede ba, can you expound on that, Maharlika, na ang totoong magdedesisyon dito ay ang taong bayan? Go ahead, Miss Marlica. Exactly. Taong bayan, kaya every time po ako mag-vlog, ang kinakausap ko, actually, taong bayan eh. Kasi yung future nila na nakasalalay dito. Kaya sabi ko, pumapayag ba kayo o papayag pa ba kayo in the next 4 years, okay, na ito pa rin yung mamumuno sa inyo? Actually, hindi nga si Marcos Jr. ang namumuno sa inyo eh. Exactly. Yung babaeng Na hindi naman Lisa inilalang. Marcos. Mga kababayan, ulit-ulitin ko dito sa channel ninyo, ka Eric and Doc Lorraine, na etong si Lisa Marcos ay inaakusahan ko na ayaw pa rin nilang sagutin, na mastermind sa pagdukot sa mga minoridad sa Turkey. At kaya ko pong ipakita ang mga ebidensyang yan, na ipakita na natin yung audio dyan, mga kaibigan. Maya-maya, i-play Actually, namin yan, yung Miss Marlica, with your indulgence, pero mag-interact lang si Ma'am Lorraine para tuloy-tuloy ang komentaryo mo dyan. Kasi minention mo si Lisa Okay. Marcos, di ba? Naalala ko kasi yung kwento mo, Maharlika. Kasi itong drug test na pinag-uusapan mo, itong PDEA na document, 2012 yan. But you said, in your personal relationship with But It's Soured, is because nalaman mo na si Lisa Marcos, Araneta Marcos, ang parang nagpupush ng droga sa asawa niya. Siya yung nagbibigay ng parang she was taking charge of that delivery. Can you clarify? Kasi para clear yung kwento mo. No? Yes, babalikan ko po muli na nung ako ay umuwi ng April 2022 before the election, during the inauguration, narinig ko na po ito sa kanilang kamag-anak, kaibigan, na si Marcos Jr. ay gumagamit talaga nitong pulburon. Hanggang sa dumating nga ang time ng between July and August yon, siguro last week or last week of July and third week of August, nagkaroon sa aming mga vloggers na nakikita namin na may mali sa pamumuno ni Marcos Jr. dahil nga nagkakagulo noon with Attorney Vic Rodriguez at dami nag-aaway-aaway sila. So yung kaibigan ko na vlogger din na si Pebbles Cunanan ay nagrereklamo na rin bakit ganito yung sinusuportahan natin. Kaya naman sabi niya sa akin, meron daw siyang i-expose o pasasabuging impormasyon. Kaya ako bilang isang supporter, kinausap ko si presidential sister, si Senator Amy. Sabi ko, Manang, Senator Amy, nag-aalala ako dahil si Pebbles daw ay merong expose or may pasasabuging impormasyon. Wala po ako sinabi kay Senator Amy kung ano yung pasasabuging information ni Pebbles. Pero ang sagot po yan dyan sa akin ni Senator Amy ay, ano yon, Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon? Grabe. So meaning, alam ni Senator Amy, kung intindihin natin, i-extract natin yung information na yon, alam ni Senator Amy na itong si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para isubo o pasingot sa asawa niya kay Marcos Jr. So yun po yun. Napaka-iskandaluso. Tumutulak ng droga. Napaka-iskandaluso yan na
the First Lady will remain silent, and even the President himself, because it involves already the integrity and the competence of the office of the President to govern and lead this country. Miss Marlica, before po ang inyong karagdagang pag-uulat na yan tungkol sa unfitness, hindi na bagay na manatili bilang Pangulo ang bansa ayon sa iyong mga pananaliksik at mga nai-expose ngayon, ito pa ang sinasabi mo, ang nagpapatakbo, the real President in the actual operations of the government day-to-day ay si Lisa Marcos at hindi ang kanyang asawa na isa lamang flower-based president natin o dekorasyon. Ito po, pakinggan natin itong recording na nakakabahala na kumakalat na rin sa social media at ang inyong reaksyon hinggil dito, Miss Marlica. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my healthy look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre ikaw pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. At mayroon pa ito, no? Napakinggan ko yung sagot ng pangingialam niya sa ISAF. Sana ma-play din natin yon. Nandyan siya. At sa buong video na yon na ipinorward sa atin, na ang tumatawag ay ang anak ni Inigo Sobel na si Bianca Sobel. Bianca Sobel. Kasi mas mabigat yung area na yon, hindi lang extraction. Doon mismo sinasabi niya ang direksyon ng ISAF sa pagpapalit ng leadership patungkol sa operation sa Turkey. So we will try to replay again Miss Marlica, but nonetheless, please try to explain this video kasi napakinggan ko yung buong video na to. Ang mas mabigat na video doon, sa bahagi doon, yung pag-utos sa ISAF na makialam sa isang pribado. ISAF is the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines. At ito, tumawag si Bianca Sobel na anak ni Inigo Sobel na Social Secretary ni Marcos Jr. at sinasabi niya kay Lisa na ipatigil muna ang pag-change of command sa ISAF, sa leadership ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines kasi nasa Turkey na daw ang mga operatiba ng ISAF at baka maapektuhan ang operations na ito. Very, very reprehensible. Nakakadiri, nakakagalit ang ganitong pangingialam ng First Lady. Very dangerous. Very dangerous also. And very questionable ito na pinapayagan ito ng military leadership natin, Miss Maharlika. In just a short while, ipapaplay natin yung dugtong ng video niyan. Miss Maharlika, go ahead for your reaction. Yes, kaya nga po, alam nyo, yung mga military, even mga kapulisan, kinakausap ko sila ng puso sa puso. Anak sa anak, nanay sa nanay. Kasi ito pong usapin na pinag-uusapan natin dito, actually, hawak ko po yung ebidensya sa harap ko ngayon eh. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Video po yan eh. Yung audio na pinarinig ninyo, actually, video po yan. May mukha ni Lisa. Hawak ko ngayon sa phone ko at ibigay ko sa inyo ang exact date niyan. Kung kailan po niya yan. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung boses ni Lisa Marcos ay kinakausap niya po dyan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., si Lourdes, dating DFA Secretary, si Louie Locsin. Kung, February 23 po yan, yung audio na narinig ninyo, at dyan po ay talagang si Lisa ay pinupush niya, nakikipagsabwatan siya dito sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. para ayusin itong not ayusin eh, talagang illegally i-extract itong dalawang bata at yung nanay. Miss Maharlika, apat na bata yan eh. Excuse me para kumpleto ang aming ipaparinig sa ating mga nanonood ngayon at para mabigyan mo ng buong konteksto
yung hawak mong material, narito po ang karagdagang content na ipinadala sa amin. Go ahead po sa ating mga manonood sa... Galit na galit sa akin dahil expose natin na ang kanyang pagiging utak ng sindikato o kay utak na pagdukot nga ng mga bagets. So narinig nyo na yan, pero dyan siya galit na galit dahil dyan sa message ko yan, balikan nyo lang yung 2-3 video ko about it, na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Diba? Pinatunayan yan mismo ng audio ng kanyang social secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Zubel, na kung saan na nakiusap kay Lisa As Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAF ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga anak ni Chua, right? So ito, pakinggan ulit natin para sa kaluwanan ng ating bayan. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin yan? Even the Department of Justice. Wala na nga, dahil hawak ni Lisa yan. Sabi ko nga mga kababayan, ito ay what? High crime ito. High crime na ang First Lady ay nakialam sa pag-kidnap. Narinig niyo mismo sa kanyang social secretary na si Bianca Zubel ang salitang extraction. Hi, Louie. How are you? I'm Yen Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible. Miss Maharlika, nakakagulat, nakakagalit, at nakakabingi ang katahimikan sa Senado at Kongreso for not exercising check and balance on how the wife of the President, the First Lady of this country, is subverting the authority and organization that should not be under her. Wala siyang pakialam dapat sa operation ng organisasyon, ng intelligence at ng armed forces in the Philippines, and yet parang normal lang sa Pilipinas pa rin ang mga namumunong opisyal ng Senado at Kongreso na walang sumisita at walang nag-iimbestiga. Miss Maharlika. Pwede bang padagdag lang Yes, yung tanong, Maharlika? Pumayag ang AFP dito sa operation na ito? Yun ang kasama Yes. sa ano? Okay. Go ahead, Wow. Miss Yes. Maharlika. Dahil naging successful ang extraction, actually 3 bata dapat yan. So, ang isa, yung mas panganay doon sa batang yan, nag-resist na ayaw niyang sumama kasi medyo, ano tawag dyan, medyo matured na ng konti yung panganay. So itong na-extract na 2 bata during that time, I think ang edad nila ay 7, 8, 9, mga ganun yung edad. So talagang naiuwi po yan, nandyan sa Pilipinas ngayon. At gusto ko lang linawin, kasi pinapanood tayo ng Malacanang at ni Liza at lahat ng Kongreso, Senado, pinapanood tayo. Tama Yes. ka Eric, nakakabingi ang kanilang katahimikan. Yung message na yan, yung audio na yan ni Lisa, ay dated po yan, February 23 of 2022. Alam nyo, mga kababayan, after na sinend ni Lisa yan, ayon sa ating mga hawak na ebidensya,
tinanong pa niya yung asawa ni Teddy Boy Locsin na ang sabi niya nga, can I get you something from Bacolod? Perhaps inasal or piyaya? May mga ganun pa siyang, actually ngayon ko lang to sinabi sa inyo pakonti-konti lang yung ating mga ebidensyang, binibigay sa inyo ngayon. Pero pag hinihingi ng pagkakataon, marami po yan. Kung talagang gusto ng Congress at ng Senado na ito ay ipaalam sa taong bayan na mayroon tayong First Lady na mastermind dito sa illegal activities na ito. Yes. Panghihimasok sa isa. Pagmamando dito sa AFP na wala namang mandato at pinapayagan at tinotolerate ng mga matataas nating opisyal sa AFP. Mga kababayan, saan pupulutin ang ating bayan kung mismo ang asawa ng presidente ay kayang magpadukot ng mga bata o kahit sino. Hindi pa natin alam, baka hindi lang 2 bata ang nadukot. Ms. Maharlika, this is a very clear, very obvious breach of national security interest. Why? We are sending troops and intelligence operatives. Officially, mga kabahagi sila ng organisasyon ng armed forces in a foreign land, sanctioned only by the First Lady. That cannot be done because wala siyang otoridad. Illegal ito. And no accountability. And yet pinayagan ng organisasyon ng Armed Forces of the Philippines. That is a principal question of breach of national security na dapat tinitingnan ng check and balance authority. Ano ang ginagawa ng presidente? Don't you think so? Ms. Maharlika, doon patungo ba ang iyong expose na ito? Anong ginagawa ng presidente? Ay bangag nga. Dahil pinababayaan niya yung kanyang asawa ang gumagawa ng ganito. Wala pong matinong taong pro-Filipino na gagawa, na papayagan mo ang asawa mo makialam, unang-una mag-lead sa bansa. Maintindihan mo kung si Lisa ay ginagawa kabutihan Di ba? Hindi mo papansinin kung lahat kabutihan yung ginagawa niya. Yeah. Pero ito po ay seryoso. At ang nanay ng batang dinukutan nila ng anak o mga anak ay displaced and distressed po sa Europa. At lumalaban pa rin hanggang ngayon at nagtatago at nag-aalala dahil sa kanyang safety. Dahil ang pagkakaalam ko dyan, tinatarget din siya ni Lisa. Grabe. Tinatarget siya ng gobyernong ito. Imagine mo, mga kababayan, dahil nagsimula sa domestic quarrel o dispute ng mag-asawa, nakialam ang First Lady. Tapos itong mother, distressed mother ngayon, ay nag-aalala sa kanyang buhay. Kasi ang napag-alaman ko dyan, gustong ipadukot ni Lisa yung mga information na hawak nitong distressed mother. Pero hindi na po si Lisa magwawagi dyan. Kasi I believe, at based sa ating information na mga nakalap, submitted na po yung lahat ng mga impormasyon na magsasangkot kay Lisa Marcos sa bansa kung saan nandoon yung distressed mother. Nakita na po nila yan. Video, everything, conversation, lahat. Nakita na po yan. Kaya nga, Ms. Maharlika, kung talagang... Ms. Maharlika, I think kung hindi gagalaw dito ang Senado o ang Kongreso to check on the unwarranted, illegal, and brazen display of breach of national security and utilization of official instruments of the state in a personal operational direction na illegal na ginagawa ng First Lady. Hindi natin masisisi ang nanay na ito na pumunta sa United Nations High Commission on Human Rights para i-expose ito ang nangyayaring brazen abuse of state instruments being used to persecute private individuals na ang nagdidirect ang malala, hindi ang presidente lamang. And asawa niya. And this Francis Chua, mayaman yan. So, kontraktor sa Eastern Visayas. Yeah, this is in favor, special and preferential treatment para sa mayayaman. Exactly. Binabalikwas ang mga batas natin at inilalagay, my concern here also, no, kasi nakita natin yon sa unang President Marcos, how he corrupted the AFP at sinira niya yung institution na yan. And that to me is the bigger concern. Pumapayag ang AFP dito. Gamitin sila sa isang illegal na operasyon? Right now, yeah, correct. So ang nangyari kasi sa AFP, they professionalized themselves through the years. They had a parang soul-searching and very tedious yung rebuilding, no? And then now, here comes this corrupt
president, indifferent president with a wife like that who overreaches, at sisirain na naman niya this hard-fought battle na to rebuild and professionalize the armed forces of the Philippines. Exactly. Miss Maharlika, hindi tayo titigil, ulit-ulitin natin ito, but you have a very good point ng sinabi mo. Yes. Pananagutan ito ng Senado at ng Kongreso for not exercising their check and balance authority, power, and obligation to the people. You would like to add, Miss Maharlika? And mga kababayan, actually itong issue na to, this is more than illegal extraction. Kung ipapatawag ng Senado at Kongreso, itong si Francis Chua ay sangkot din ayon sa ating impormasyon na nakuha, ay sangkot at kasabwat ni Lisa sa kanilang mga illegal dealings. Kung talagang isuscrutinize lang at gagawin ng Kongreso at Senado ang tama para sa taong bayan, correct, sigurado akong makukulong at magbabayad si Lisa at ang kanyang mga kasabwat. Bakit si Chua? Yung magbabayad sila sa taong bayan. Gusto ko silang makitang makulong dahil sila ay talagang hindi lang kidnapping ang kanilang issue dito, kundi ang mga illegal transactions sa negosyo. At no less than the First Lady ang kasabwat, ang kumakampi o nakikipagsundo o nakikipagtransact sa illegal dealings. Ikaw, Yes. Lisa, alam mo to. Hawak namin ang ebidensya. Again, mga kababayan, nasa UN na po ito, nasa HR na po ito, nasa human rights na. Ang kailangan na lang natin, aksyon ng Senado, aksyon ng Kongreso, aksyon ninyo, mamamayang Pilipino. Correct. Kailangan pa ba ng Pilipino na kapag inapin ang mga politiko, tatakbo pa tayo sa UN, Yes. sa HR? Hindi ba natin pwedeng ipagtanggol tayo, mga Pilipino? Tapos, ngayon, itong presidente na ito, gusto pang makipag-gyera sa China. Sabi ko nga, ang kalaban natin mismo sila. Sila. Wala. Bakit tayo papasok dun sa kaguluhan na to na yun? Ito mismo, itong itong problema ng distressed mother, ang problema nito ng mga bata na mismo ang nagbigay ng health sa kanila ay ang First Lady. Dahil ginagamit ang kapangyarihan na para sa kadiliman o para sa kasamaan, imbis na gamitin ang kapangyarihan ng gobyerno para protektahan ang mga bata o ang mamamayang Pilipino. Pero taliwas kasabwat pa. Kaya dito po, mga kababayan, hindi niyo ako masisisi kung bakit sa vlog ko, araw-araw ako nagmumura. Kulang pa ang mura ng kahit 1 milyon, 1 bilyong mura sa bilyon-bilyong ninanakaw ni Lisa at bilyon-bilyong mga transaksyon. Baka more than, baka trillion pa ang ginagawa nito sa araw-araw. Kaya sabi ko, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo ang pag-asa kung talagang gusto nyo magkaroon ng bangag na presidente at nasa kamay din ng Kongreso at Senado kung gusto nilang gawin ang kanilang trabaho dahil sila po ay pasweldo ng Pilipino. Klaro, Miss Maharlika, gustuhin man natin na dagdagan pa ang oras ng talakayan sa napakagandang pagmumulat na ibinibigay natin ngayon sa taong bayan at sinabi mo na, hindi tayo titigil dito sapagkat ito ang tamang dapat gawin. Ngayon, mahal natin pareho ang Armed Forces of the Philippines. Mahal natin pareho ang professional na mga officers ng Armed Forces of the Philippines. Very much. At ayaw nating i-corrupt sila ng isang napakasamang entity na gumagamit ng koneksyon sa presidente, in that matter, ang First Lady, para i-corrupt at bulukin muli ang organisasyon at sistema ng isang maayos at matino na Armed Forces of the Philippines. We do not want that, kaya in-expose natin ito. Not for anything else, but to protect them. And sabi mo nga, this is now a challenge. Ay, wala kaming pakialam kung ma-insulto o masaktan sila Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Tolentino, Senator Aimee. But kapag hindi nyo ginawa ang pag-imbestiga na ito as a check and balance to bring the First Lady and the President into account into a very serious breach of national security and abuse of authority utilizing the Armed Forces of the Philippines, lalo ng ISAP, sa personal, operational vendetta ng kanilang mga kaibigan na kinukumpasan ng First Lady, the only word that the people can talk about you is inutil ang institusyon na ito. Mary Maharlika. Maharlika. Yes, Eric. Yes. Mahal natin ang AFP, lahat ng men and women in uniform.
Mahal natin yan kasi kailangan natin yung institusyon, maayos ang institusyon. Ang problema, yung nakikipagsabuatan kay Liza. At tama yung challenge mo kay Eric dito sa mga senador na nabanggit. Naririnig naman nila ito eh. Bakit kailangan pa naming magmakaawa sa inyo na imbestigahan nyo to? Trabaho nyo to, di ba? Kaya kayo nandiyan, nangako kayo sa taong bayan na nanumpa pa kayo, nag-take kayo ng oath. Dahil magsisilbi kayo sa bayan, pero bakit kayo nagbingi-bingihan? Sino na ang pag-asa ng Pilipino kung kayo mismo na may kapangyarihan, ayaw niyong pakinggan ang usaping, ang isyong napakamahalaga na ang kasangkot dito ay ang First Lady. Yun. Maharlika. Ma'am, pasalamat natin sa kanya at ang final message niya na rin. Maharlika, kahit kami dito nararamdaman namin yung oppression ng gobyerno, ang pagmamalabis at yung pagsusupil na aming mga karapatan mula kay Eric sa akin, no, na-detain kami, yung panggigipit nila kay Pastor ngayon, na maraming nilalabag na mga batas, at ito ng mga nangyayaring ito. If this happens, if this can happen to this citizen, it can happen to everyone, no? And it's very scary right now in the Philippines. So my thanks to you. No, you have put your life in serious danger. No, your life is in serious danger now, Maharlika. You have stepped up your game. You've refused to go away, and you are a serious threat to this government, to this administration. So, I guess in behalf of the Filipino people, we would like to thank you. Yes, Ms. Maharlika, your final message of call to action for the Filipino people through the Pilipinas Nating Mahal program. Yes, it's the right thing to do. Kailangan gawin natin yung tama. Doc Lorraine, kay Eric, kahit ako man ay gustong gipitin ni Liza, ako po ay kinakasuhan, mga proxy cases ang ginagawa niya. Pero again, hindi ko pa siya uurungan. Sa vlog ko sinasabi ko to, pero Liza, hindi kita uurungan. Kakarayin kita sa Korte ng Amerika, which is kinaray ko na po siya. Kaya, mga kababayan, kung hindi kayo magiging matapang dahil kailangan ninyong gawin, kailangan ninyong manindigan, kung hindi nyo kayang gawin yon, sino ang magtatanggol sa susunod na henerasyon? Sino na lang kung tayo ay magtahimik, magbingi-bingihan dahil takot tayo? Lagi kong sasabihin sa inyo, isang buhay lang meron tayo. Siguraduhin natin yung buhay na binigay sa atin ay tumayo tayo at ilaban natin yung tama. Hindi dahil takot tayo o hindi dahil tayo ay nag-aalala dahil maapektuhan ng ating mga negosyo. Yung mga material na bagay yan, hindi nyo po yan madadala 7 feet below the ground. Pero yung iiwan ninyong legacy, tapang, katotohanan na tumayo kayo sa isang gobyernong katulad nito ni Marcos Jr. at sa kanyang asawa ay habang buhay o kahit nasa kabilang buhay na po kayo ay nanamnamin ng inyong mga kapwa-kapuhan na minsan ang tatay o nanay nila ay tumayo at ipinaglaban ang kanilang karapatan. Sa lahat ng mga Pilipino, panahon na po para magsalita kayo. Sana naman. Sa AFP, sana po makonsensya kung meron pa kayo. Sa Senado, sana meron din kayong konsensya at sana gawin ninyo, Kongreso, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, gawin nyo yung tama para sa Pilipino. Exactly. Maraming salamat. Well said, Ms. Maharlika. You ventilated what the real sentiments of the people right now sa uri ng pamahalaang kinakaharap ng buong mamamayang Pilipino. Mabuhay ka. Thank you for standing up for this country. Daghang Mag-ingat salamat. ka. Salamat, Ms. Maharlika. Daghang salamat. Thank you. Mga kababayan, nakasama po natin sa Pilipinas Nating Mahal si Ms. Maharlika at susunod na dito sa Pilipinas Nating Mahal ang isa pa sa mga controversial figure ngayon sa social media at kinikilala ang isa sa mga nagbibigay ng security analysis. At dati siyang nabilong sa PME Class 83. As far as we know, Baron of the class ito. What does it mean, Baron? Ibig sabihin siya po ang Captain of the Cadets. Siya ang namumuno. Number one, regimental commander ng mga, sa leadership ng mga... At classmate niya, ang marami sa 83 na mga siga at sikap. Isa dyan, si Secretary Eduardo Anyo, Class 83. Secretary Alin Capuyan, 83. At marami pang maging 4 yata sa class nila ang nag-Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, sa Class 83 alone. May kakasama po natin sa isang mainit at nagbabatikabong talakayan ang kinikilala nilang si Dado o si
Captain Clemente Enrique. Sir Dado, welcome sa Pilipinas nating mahal with ka Eric and Ma'am Lorraine Banoy. Morning, sir. Wala kang audio, Nakamute sir. ka, sir. Audio, sir, audio. Sir, nakamute ka. Sir, audio mo, sir. Sir, nakamute ka. Okay, ulitin natin kay Dado. Sir Dado, ulitin natin ang pagbati. Good morning sa inyong dalawa. Good morning, Pilipinas. Sa wakas, mabati ko kayo on air. Maraming salamat sa inyong dalawa at saka sa buong NTFL Cup sa trabaho ninyong ginawang napakaganda para sa Pilipinas. Maraming salamat din po, Sir Dado, for your courage and for your dedication na ipagpapatuloy na ipagtanggol ang interes ng sambayan ng Pilipino at ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, even though you're now on your private capacity. Kadado or Sir Dado, tatawagin ka naming Sir Dado. Dado na lang. Sige, gaano kahalaga po ang ganitong mga nangyayaring na isisiwalat po nila Miss Maharlika at marami pang sources sa social media na kailangang harapin ng Pangulo ng Bansa in order for the people's trust and confidence to the integrity of the government and the leadership will be restored. How important these serious issues must be confronted by the President head and square. Sir Dado, please. Napaka-importante talaga na harapin ng presidente at sagutin niya lahat ng issues na pinupukol. He is the commander-in-chief, he is the president, he is the leader, the father of the country, 115 million plus Filipinos. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang o kibit balikat, snub, deadma. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan harapin niya punto por punto. Number one na para sa akin, ang number one na dapat harapin niya. Bakit may issue sa kanya on drugs? Dapat harapin niya yon. Bakit may issue sa yung sinasabi na nagjujut siya, nagdudurog siya, bangag siya. Ang dami nang pinupukol sa kanya na salita na nakakalungkot kasi binoto ko siya eh. Binoto ko talaga siya. Love na love ko yung mga Marcos eh, pamilya niya. Kahit na-involved kami noon ng 86 na coup, ayaw namin kasi piling ka namin, nagamit pa kami. Ayaw namin kasi simula nung bata hanggang sa lumaki kami, iba yung tatay niya. So, kaya nga kami, buong pamilya, binoto namin si BBM para mabigyan ng pagkakataon, ibangon yung pamilya. Tama. Kaya nga, sad to see na, ano nangyari? Ba't nagkaganyan si BBM? Kaya dapat, ang number one na sagot doon, hindi yung sabihin niya, peke yung sinasabi, peke si Maharlika, o peke yung drug report na yun, o peke yung tao, splice, o whatever. Harapin niya, magpa-drug test siya, honest to goodness, drug test. Nakita ng publiko. At kung nag-negative, we move on. Kung may nilabas pang mga ebidensya, harapin. Ang isa pang dapat harapin niya, bakit siya yung binoto ng taong bayan, bakit yung asawa niya ang kwento nagpapatakbo? O si Lisa. Romualdez. Si Romualdez. Oo. Sir Dado, makat ka lang namin. Very valid ang point na sinasabi ninyo because it already borders not only to the competence, fitness, mentally, psychologically of the President, but also including morally as well as legally na kung pwede pa ba siyang manatili bilang Pangulo ng Bansa dahil dito sa very serious mga scandalous report of his involvement to drug abuse. Doon mo ba tinitingnan ito na that's already beyond just his personal comfort or decision na gawin, kundi mandatorily para i-protect ang Office of the President na siyang may hawak ng mandato. Tama po ba? Correct. That's why my message to the armed forces, tsaka PNP, my message to you guys in the AFP, PNP leadership, wag kayong matakot na karayin yung presidente, commander-in-chief. Sorry, sir. Sorry. But we have to honestly show to the public na meron kang magpa-drug test ka. You are the commander-in-chief. Papasok kami sa gera para sa iyo. Pagka-inorderan mo kami. Magpakamatay kami para sa bayan, para sa inyo. Pero,
gusto lang namin malaman na ikaw ay hindi bangag. Yun lang yun. Claro. You are the commander-in-chief. You are the leader of the country. We cannot and should not follow an illegal order because nandun yung lingering question na ano ba state of mind nito? Ipapasok mo kami sa gera, BBM. Okay lang yun, di kami natatakot, di kami duwag. Pero yung desisyon na pumasok tayo sa gera, yung desisyon na nandyan ang mga kano, yung desisyon na anytime, one time, big time, magkaroon ng gulo dyan, and then mag-declare ka ng gera, ma-invoke yung MDT, gusto lang namin na ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Claro. Ikaw ang presidente, ikaw ang commander-in-chief. Hindi pwedeng, hindi pwedeng hula-hula lang, hindi pwede yung yung haka-haka, may bintang-bintang. It's a serious allegation and you have to address it, Yes. Mr. Sir. President. Yes, Sir Pangulong. Captain Dado. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, Oo, ma'am. you've said all of this, diba, that you want him to undergo all of this. But after almost 2 years of him being president, what is your assessment of this man? Is he fit to still lead this country? Does he have it in him? It is a serious question. Go ahead, sir. Honestly, from my point of view, as honestly as I can answer it, hindi Yari tayo talaga in as much as gusto nung matapos siya hanggang 2028 para lang yung Marcos legacy na yan, pero hindi kaya Hindi kaya talaga. Kasi, Because? ano siya, dalawa yung problema Yung leadership na pwede pang mabago. Yung leadership pwedeng mabago. Pero yung character, hindi pwedeng mabago basta-basta. You cannot continue on like that. Kung kunyari, kitang-kita naman nating lahat, may namamatay, anong ginagawa niya? Biyahe siya ng biyahe. Hindi naman dapat magbiyahe. Ang daming mga telltale signs na kulang siya sa puso para sa Pilipino. Yung parang ano lang siya, icing ng isang cake. Kunwari, balat kayo, yun ang tingin ko. Pwede yung sabihin mali ako, pero sabi ko nga, as honestly as I can tell you people of the Philippines, ang presidente natin, kulang sa pagka-Pilipino, kulang sa pagiging ama, kulang sa yung daman-dama mo sana yung meron kang, you can go on every day with your lives na knowing na kahit anong mangyari, meron tayong isang ama na he's got our back. Yes. Hindi yung Amerikano sasabihin, I've got your back. Ito, presidente natin, inaasahan natin, na wala naman May namatay doon sa Mindanao, may mga nabaha, may mga na-landslide, may nabomba, may namatay na sundalo. Nasaan siya? Wala Sir, wala. Tapos Sir, delayed reaction siya. Sir, what are the, because you're a security analyst, diba? Could you make us understand better ano yung implications nung yung nilabas ni Eric dito ngayon at saka ni Maharlika yung i-intervene ni Lisa Marcos doon sa extraction sa Turkey, yung nakikialam siya sa pamamalakad ng ISAF. Bilang perspective as a former military officer. Go ahead, sir. What are the implications? How serious is Hindi that? hindi pwedeng pambira, first lady lang naman siya, lumaki siya sa ayos. Si Imelda ba nakialam? Hindi naman nakikialam si Imelda. Patayo-tayo siya, pabuild-build. Pabiyahe-biyahe siya para on behalf of the President, meeting leaders of countries. Pero yung ganyan, pakikialaman mo yung isa, pati mga appointments sa armed forces, pakikialaman. Mali naman yun. Dapat nga si Presidente ang nakikialam dyan Pero ang Presidente hindi nakikialam. Bakit nakikialam ang asawa ng Presidente? Wala siya sa hulog. Yung First Lady natin. At yung armed forces natin, nawawala sa hulog kakasunod sa kanya. Armed forces, alam naman natin wala yan. Hindi dapat ganyan Hindi dapat ganyan. Sir, you've touched on something that you precisely touched the point that concerns me. Yung epekto sa armed forces of the Philippines. Kasi alam natin, very professional ang mga sundalo natin at ang AFP natin. Ano yung implications nun and how will that look like? Just not today, but in future generations. Go ahead, sir. Magbe-break yung
parang rubber band yan eh. The rubber band will be stretched to the limit. That's what Lisa Marcos is doing. That's what BBM is doing. Ma-overstretch yung pasensya ng armed forces. Even if, kunwari, let's assume for a moment na yung mga general, hawak nila. It was proven in EDSA 1 na yung mga tao, hindi nila lahat hawak. Kaya nga, that's why, sinabi na nila, pinagbabawal nilang manood ng mga sundalo. And I know the soldiers will resent that. They resent that. Ba't mo kami pagbabawalang manood na gusto naming panoorin? Anong klase kayong mga... What's that? What is this? Mga pinuno? We have our rights. I'm sorry, sir. You want us to defend the country? Yeah, to sir, fight anyone threatening the country? Yeah, I missed it. Ano yung pinagbabawal na panoodin sa soldiers? Ang TikTok. Yung TikTok magpanood bawal. ng mga social media na kagaya ng vlogger, kagaya si Marlica, pinagbabawal. Bawal. Diba? Pati yung mga TikTok ng China. Pati yung TikTok. Bakit ano ba tingin nila sa armed forces? Mga bobo, mga walang alam, walang pinag-aralan, mga bata. Professional nga yung sundalong pinagsasabi eh. Let the soldiers bring in the information in their head and then ikuti-ikut dito, maintindihan, and then marunong yung armed forces na to determine. The same way kung ano man yung order na binibigay sa mga sundalo, alam ng sundalo na kung legal yung order o hindi, nakikita yan. Hindi porke sumusunod ang mga sundalo natin, ibig sabihin, hawak ninyo lahat yung sundalo. No. Ang ano lang dyan, yung abuso ninyo, yung abuso ng administration will come to a certain point na magbe-break yung chain of command. And that has been proven over time, not only in our country, but in other countries as well. Sir Dado. Magbe-break yung chain of command. Sir Dado, excuse me. Sir Dado. Yes, go ahead. Napakaganda po ng tinutumbok ninyo. Inaabuso ang pasensya ng sundalo, pilit na kinukurap ang professional organization ng Armed Forces of the Philippines. Walang respeto sa kanyang lugar, sa presidente. Hindi siya dapat nangingialam sa pamamahala ng gobyerno. Much more sa mga security matters pertaining to the operations of the armed forces. Sir Dado, I am a civilian observant. You were part of the military officers hierarchy nung panahon nyo. I am scandalized. Nababastusan ako sa ginawa ng First Lady na ito. Na parang siya pa ang Commander-in-Chief, walang pakialam ang asawa niya na elected Commander-in-Chief at Presidente, at siya ang nagdidirihin ng operasyon ng ISAF in a foreign country, utilizing resources and personnel at the danger na pwedeng mahuli, pwedeng matimbog, pwedeng magkaroon ng bulilyaso. And yet, she doesn't have any iota of accountability at wala siyang pagsisisi. Ang yabang-yabang niya na para bagang siya ang may control ng armed forces at nasasaktan ako na natatahimik at natatameme ang liderato ng ating armed forces at security sector para itolerate ang ganitong kagarapal na pangingialam at pang-aabuso. I feel very strongly about this. Naaawa ako at hindi ko matitimo sa isipan kong na nangyayari ito this early. Sir Dado, your reaction also, to that? wait. Yeah, ma'am. Also, if you listen to that conversation, nakasusulasok. Yes. It's so, napaka-oligarkyo, napaka-elitista. It's like they're talking about buying a pair of shoes and the tone was so elitist. It's just so disgusting. As if, ma'am, they're talking about lives Sir of Dado, people. as if private army nila ang armed forces of the Philippines. This is the disrespect towards the AFP. Nakakagalit. Sir Dado, gusto mo pakinggan o gusto mo mag-react? Mayaman. Ugaling pag-aari nila yung kasundaluhan. That's because meron pera na dinatanggel, no? Tama. Di natin alam, di na tayo witness dyan. Pero yung kilos na ganyan kasi, para sumunod yung armed forces, is either operan ka ng promotion, magandang assignment, or merong money involved. Tapos nun, kung wala man ng ganon, ang armed forces sumusunod lang. Sabi ko nga up to a certain point, susunod ang armed forces. Sa AFP kasi, professional, obey first before you complain. Tama. At pagka nag-utos, yung isap-isap na yan, merong sinabing extraction, kamot ulo yung ano ba to? Ewan ko ba?
Tapos susundin lang yan. Pero nakatuon yan sa utak ng mga officers and men concerned. Lahat yan marerecall pagka kinakailangan na sa takdang oras, isa-isahin niya na talagang sasabihin ng mga involved na tao and reason for breaking the chain of command. Sana wag mangyari. Sir Dado, excuse me, Sir Dado. Sir, hold your line. Ma'am Lorraine, with your indulgence, Sir Dado, muli nating ipaparinig so that you will react immediately dito sa very scandalous audio recording na ito. Go ahead. So dyan sa galit na galit sa akin, dahil expose natin na ang kanyang pagiging utak ng sindikato. Okay, utak na pagdukot nga ng mga bagets. So narinig nyo na yan, pero dyan siya galit na galit dahil dyan sa message ko yan, balikan nyo lang yung 2-3 video ko about it, na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Diba? Pinatunayan yan mismo ng audio ng kanyang social secretary ni Marcos Jr. na si Biang Azubel, na kung saan na nakiusap kay Lisa Ahas Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAF ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga anak ni Chua, right? So ito, pakinggan ulit natin para sa kaluwanan ng ating bayan. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin yan? Even the Department of Justice. Wala nang dahil hawak ni Lisa yan. Sabi ko nga mga kababayan, ito ay what? High crime ito. High crime na ang First Lady ay nakialam sa pag-kidnap. Narinig niyo mismo sa kanyang social secretary na si Biang Azubel ang salitang extraction. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible. So dyan sa galit na galit sa akin, dahil expose natin na ang kanyang pagiging... Sir Dado, nakakabahala, nakakasolasok ito, your reaction to this. Oo. Dapat yan, imbestigahan talaga. To give, in fairness naman kay Lisa, First Lady, maganda may imbestigahan niya ng Senado o kinakaukulan na body, na institusyon, para to give her side. No? Butang-buta siya eh. Para makita kung ano ba talaga yung nangyaring extraction na yan. Bakit ka para ka namang bossing talaga ng mga mga sundalo no? Pangit eh. Maganda malaman ng magkaroon ng investigasyon. At saka wag executive session. Yes. Talaga makita ng tao para kung meron mang natitira pa na avenue para makapag-explain siya to tell her side nga at para mapasinungalingan yung
yung exposure na yan, o di maganda, harapin niya yung investigasyon. Problema pa dito sa Pilipinas, investigasyon, wala rin nangyayari, di ba? So, ang gusto ko na i-stress, ano? Go ahead, sir. Ginagawa ni Lisa na yan, that's one thing, ito lang yon. Nandito si BBM, yan, ito si BBM. Whatever happens to this country, good or bad, BBM is supposed to be responsible as the President of the Republic and as the Commander-in-Chief, Exactly. as the father of the Filipino people for 6 years. Exactly. Magdadalawang taon pa lang siya, ang dami ng issue against him. Ang dami ng pagkapalpakan. So, lahat na nangyayari na yan, yung pagkakalat ni Romualdez. Isa pa yan. Romualdez, Tamba. Yung pagkakalat sa PCSO. Isa pa. Yung kalat sa Resolution 10 sa Senado, Congress, Chacha. Lahat yan responsable si BBM. Hindi pwedeng, hindi ko alam. Hindi pwedeng, hindi, mabait talaga si BBM eh. Mabait yan. Pagkakilala ko dyan, mabait eh. Hindi pwedeng sabihin yung argumentong mabait siya. So what kung mabait siya? Siya yung binoto ng tao. Exactly. Siya dapat, he should be responsible for what the whole government, for that matter, does or fails to do. And very obvious, he is failing the Filipino people. His government is failing the Filipino people. Yun yung pagmamahal nga ng bigas, pangako pa siya, hindi naman pala niya kayang ayusin. Responsable siya doon, hindi pwedeng sabihin, kasalanan niya ng ng DA Hindi, kasalanan yung mga rising prices, kasalanan niya na lahat. Yung EDSA na yan, kasalanan niya ng mga nasa traffic. Tinanggap mo yung posisyon tumakbo ka Correct. Yun ang problema mo And anyone in this country who wants to run for a public position, lalo na kung national, make sure na kaya niyong gampanan yung responsibilidad na ipapataw sa inyo ng tao. Hindi yung titulo lang ang kukunin ninyo. Tama. Sir Dado. Tapos nun, pangalan. May isang tanong pa dito na pumasok. Sir Dado. Ngayon, isasabak ninyo yung Pilipinas sa gera. Sir Ano Dado. ba? Excuse me. Yes, go ahead. Ikaw nag-expose, nakita namin maganda yung paliwanag mo. Hinahayaan niya yung pinsan niya na si Speaker Martin Romualdez na makipagsabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Sa totoong nagpapabagsak at nagwawasak ng ating bayan. Ang CPP, NPA, NDF inside Congress. Sinabi mo, itong mga CPP, NPA, NDF, hindi lang may armado sila, may mambabatas pa. At ngayon, bidang-bida sila through Martin Romualdez. How serious is this? Kapag ang gobyerno, ang isang paksyon ng presidente, ay nakikipagsabwatan sa mga kalaban ng bayan? Alam nyo, ano yun insulto sa atin lahat yun yung pinagagawa nila. Sino bang gago nagsabi niya, sino bang loko-loko nagsabi niyang yung pistok na yan, sinong loko-loko yun? Ang sarap batukan, ang sarap sampal-sampalin na ganyan NTFL-CAC nagtrabaho, si Duterte nagtrabaho, inayos yan. Yung Armed Forces nagtrabaho, 50 taon nga mahigit Ang dami, galing ako sa libingan 53,000 yung nakalibing doon Kita niyo yung ang daming sinirang buhay niyan. And here we are, nakikita natin, napapanood natin, na yung tatlong na yan, party list na yan, tatlong congressmen and women, binubuhay pa nila. Kung ako lang masunod dapat nga buwagin lahat ng na yan Pwede. Tanggalin na sila i-outlaw talaga Kasi babalik na naman sila. Tama. Ang daming sinirang buhay ng mga kabataan, yung CPP-NPA. Kami mismo, nakita namin kung mga 15 anyos, 19, 17, namamatay. Yung iba nga sinasabi ko, wag nang patayin Sayang muntik pa kaming mamatay dahil nakawala nakakuha ng baril Buti na, pinakain namin hindi kami nag-decide na lang na kunin yung baril. Napatay siya ng gwardiya ko. Pero sayang yung buhay. Kailan lang, yung lawyer. Yung lawyer na... Sa Cebu. Sa Bohol. Sayang na bata Why? Kasi nga, yung mga kabataan, they fall prey sa recruitment nitong mga animal na to. And then, ngayon, pipistocks tayo from a position of strength. Bigla tayong bababa. 1-8 na lang ang armadong grupo. Dapat ang diskarte na lang dyan, yung amnesty na lang.
we give them livelihood, we bring them back to the fold na madali sa kanila ma-integrate, ma-reintegrate sa society. Yung ganun ba? Pero yung peace talks, para saan yung kalukuhan na yun? Ay, kalokohan, mali yun, mali yun. Klaro. Kaya nga, mali talaga rin itong mga kongreso, mali rin itong mga politiko. You see how, ang tingin ko nga dyan, yung sinabi ko minsan yung kung kaninong sinabi ko, yung nadinig ko yan one reason why I got out of the service is nadinig namin, mismong mga senator at that time, sinasabi ng senator, Mrs. President, kay panahon ni Cory Aquino, we need precisely the CPP-NPA para yung armed forces ay hindi mag-isip ng kudeta. Yun ang dahilan. Palakasin natin, hayaan natin lumakas yung mga yan. Para busy yung armed forces na kakalaban sa mga NPA na yan. Grabe. Baka bumabalik tayo dun Pistoks tayo, pistoks. Lalo nga natin yung pistoks, walang mangyari. When there is peace, nagpe-prepare lang for war. Ang rebound niyan, malakas sila. Sir. Tapos nun, mayroong mga members sa Congress. Sige-sige silang kuha ng pondo at bumabalik sa kanila. Tapos gusto, tanggalin yung pondo ng NTFL Cup. Yes. Ano ba Sir. yung klaseng mga kalukuhan Yes, natin? ma'am. Go ahead, Sir, ma'am. may And we tanong. are paying them. We are paying these congressmen. Back to you. Yes, sir. So you said na baka bumalik ulit 'yon, 'di ba? Yung CPP, NPA, NDF. Pero may tatanong ako sa iyo. Go ahead, ma'am. No? Now, we ask this to each of ourselves and each of our citizens. Papayag ka pa ba, sir, na babalik 'yan? Ang CPP, Hindi. NPA, hindi na, 'di ba? So hindi na. Hindi. Okay. Klaro. Sir Dado, napakaganda ng talakayan natin ito. Nilinaw mo yung tatlong mahalagang punto kaagad. Sagutin ng Pangulo ng Bansa ang drug-related issue na siya ay wala sa tamang pag-iisip, unfit to govern, and incompetent to remain in power unless otherwise sagutin niya ng tama at transparent, it will linger as problema sa kanyang pamumuno. Number 2, sinabi mo, hindi pwedeng hayaan niyang nangingialam at umaabuso sa kapangyarihan ang wala namang mandato at iligal na ginagawa ng kanyang asawa bilang First Lady. At pangatlo, sinabi mo, hindi pwedeng hayaan niya ang bogus na peace talks at lituhin ang mamamayan at mamamayagpag muli ang pakikipag-alyansa ng ilang paksyon sa kanyang administrasyon, kagaya ng kanyang pinsan, sa mga party list at urban operatives ng CPP, NPA, NDIP. Magandang tatlong mahalagang punto po ang inilatag ninyo. Sa panghuli po, saan nyo nakikita patungo ang ganitong pagbabaliwala, insensitivity, elitist kind of posturing, walang pake dahil nasa poder na, bahala kayo, ang taong bayan ay madali namang lokohin. How do you view, where are we going from here, Sir Dado? He will not finish his term. That's how I look at it. He will not finish his term. The only way out, tatlo, para sa kanya, mag-martial law siya, mag-declare siya ng gera, mag-good governance siya. Meaning to say, good governance, sagutin niya lahat ng issues ng taong bayan. I-address niya sincerely with the holiest heart na walang, ayusin niya yung problema ng taong bayan. Lahat ng ini-issue, asawa, huwag ka na muna makialam dito. Akong binoto ng tao, hindi ka, tumahimik ka. Shut up, First Lady. Kung kaya niyang gawin yun, baka mabatukan. Tapos nun, sorry BBM pero yun yung totoo Tapos nun, yung martial law at saka yung gera. Ang solusyon, ang sa akin, Armed Forces of the Philippines, PNP or MUP, no? For the sake of this country, pagka inutusan kayo, inutusan niya, nag-declare siya ng martial law at nag-declare siya ng gera, you do not obey. Break that chain because you cannot follow an illegal order. Bakit illegal? Illegal nga yung droga na-under the influence of droga. Tapos susunod kayo, Commander-in-Chief. Sige, sumunod kayo. Babagsak tayo sa talagang gera. Mahati yung armed forces. You will be surprised, mahati yung armed forces. Ang gusto natin, buo ang armed forces. Correct. You'll find out na yung itaas, intact kayo. Yung ilalim, wala. Parang nangyari doon sa EDSA. EDSA 1. Ganun naman, history It will repeat itself. Ang kinakailangan yung style EDSA 2, buo yung armed forces na ang pinag-uusapan lang to, waiting.
Eh ngayon ang pinag-uusapan ang dami. Droga, gera, CPP-NPA, kurakot, ang daming issue. Taas ng presyo. Tapos susundan natin ng isang presidente hanggang 2028. No. Hindi na pwede. Taong bayan talaga magigising. Kung marami pang tulog, hintayin nyo, magigising ang taong bayan. Because nararamdaman nila. Ngayon takot na sila. Ayan na, rise of drugs. Marami na. Tapos sinasabi, hindi kailangan ng war on drugs. Eh, nako. Kasi nagagalit yung tao. Nadadama ng OFW. Yung problema, nadadama ng mga men in ranks. Men in uniform na active at mga hindi active, yung mga retired. Parehas na sinasabi, parehas. Or info ng mga intel. Parehas ang sinasabi ng mga active natin na mga men in uniform at mga retired. Yung mga general sa itaas, iba yung sinasabi. Ewan ko kung saan Pilipinas nandun kayo. Ang alam ko, yung Pilipinas na tinitiran ko ngayon, napaka-clear and present danger na pwede tayong bumalik sa, way down. Eh, nako, kaya nga, nasa atin din, nasa taong bayan. Baka matake ko, back to you. Sir. Soldado talaga. Sir, hindi ko lang alam kasi ang napag-usapan mo kasi yung AFP, di ba? Yung paniniwala ko kasi, this is reserved for the AFP, for the PMAers. Dahil ito yung community na kilala ko. But certainly, it also includes the officers, non-commissioned, lahat yan. Lahat ng officials. But I'm talking only about the PMAers kasi yan nga yung kilala ko. Diyan ako, and it is my firm belief. It's certainly not perfect. No? Hindi talaga perfect. May mga kurakot din dyan. Marami. No? But in my opinion, and from what I've experienced, now from my own husband as well, that these are men and women of honor and principle. Yes. And the vast majority cannot be bought with money, not even with position. So pagdating sa Pilipinas nating mahal, nakasandal tayo sa kanila. Eric and I experienced it. Yes. Natakot ang napaka-corrupt, napaka-arrogante na kongreso at pinakawalan kami dahil sa boses ng PMAers. So, syempre kasama din, ayaw natin ng elitism. At some of my closest friends like Colonel Frank Saison, I really admire General even non-PMAers. General Macanas. No? Talagang, but ito talaga yung my closest friends kasi. So, I would like for you to comment on that kasi yan ang paniniwala ko. Pag dinanggal mo ang pera na itong mga kurakot na nasa gobyerno ngayon, like si Tambaloslos, yan lang yung alam nila eh. Pera, puro pera, pamudmod, binibili nila. Pero titigil yan sa, hindi yan uubra sa PMAers. That will be our final question and that will be also your final message, Captain Dados. Ano ang balik ng PMAers sa taong bayan na nagpaaral sa kanila? Go ahead, sir. I have asked also some of my classmates, and some of the underclassmen, some of the upperclassmen. Hati eh. Yung iba, go on. You're doing it right. Sabing ganon. Di namin kaya yung kaya mong gawin. Gawin mo lang. May encouragement pa eh. Sabi ko, sir, pagka nakulong ako, sabihin ko, kayo yung mastermind. Wag. Okay, seriously, it's not about PMAers. It's about the country na meron tayong PMAers, non-PMAers, meron tayong sundalo. In fact, yung mga general na mga PMAers, non-PMAers, mga officers, non-PMAers, mag-isip kayo. Maraming sundalo kaysa sa inyo. Ang na-experience namin noong 1989 po, where I was a negotiator, sinasabi ng mga officer na nandun kami at magsusurrender na, mag-go back to barracks na, nagkamali yung isa, hindi ko na sabihin yung pangalan, pinatatanggal yung barrel, yung bala, yung magazine ng Armalite. Sabi, remove your magazine, tanggalin yung naka-chamber na round. Tapos, bakit sir? Sabi ng mga sundalo. Ang sagot ng mga kasama kong opisyal, 6 kami,
kasi mag-surrender na, babalik na kayo ng barracks. Nagdabugan yung mga sundalo. At pagkadabog na ganyan, sabi ng mga sergeant major, PI, kung ayaw ng mga opisyal natin, kung wala na silang mga B, kami na lang ang maglilid. Sigaway mo sa sundalo, yay! Ganon. That's the danger. Officers and men, both active and retired. Yes. Do not let na umabot tayo sa punto na yung mga sundalo natin active at mga retired, ang mga tiniente, yung mga kapitan o yung mga major, maisip nila maramdaman nila yung bigat ng responsibility. Nakikita nila yung nangyayari. Hindi sila bulag. May pamilya rin sila. So kung kayo makabayan din itong mga to. Nasa frontline sila. Kaya they might think na kung ayaw ng mga general at ng mga colonel, bla bla bla, na kumilos at ipakita yung kanilang nationalism, sila na lang ang magdadala ng bansa. That's the dangerous part. Kaya nga, you have to speak up, mga AIR, non-PM mayor, you have to show na kailangan mag-face off tayo, sabihin na kung sino yung, you divide the line. Sino ba dito yung kurakot? Sino ba dito yung yung nakikita na mali yung gobyerno? O doon tayo sa tama lang. Huwag na natin sabing mali yung gobyerno. Meron kasing in fairness, meron ding tamang ginagawa itong gobyerno. Tama naman. We accept that. Pero yung timbangin mo, mas maraming, kung titignan mo yung value, mas maraming maling ginagawa kaysa doon sa tamang ginagawa. Itong isang maling ginagawa na lang tayo, mapapagera tayo, delikado na yun eh. Ang layo na kagat ng lamang sa timbangan. Yung mga iba pa, all lump together. So, ang kahit kayo mga retired na, mga MUP, AIRs and non-AIRs, ang dyan, even kayo tumatanggap ng pensyon, isipin ninyo na yung kahit retired kayo, yung pensyon ninyo na nakukuha ay galing sa kaba ng taong bayan. You are still duty bound, honor bound to serve the country. Yeah. And you demand people, we demand each other, Filipinos, to serve the country, to be a Filipino. Claro. And kayo nga dapat ang mas mabigat yung requirement, yung expectation ng taong bayan, because tayo ang pinag-aral ng taong bayan once upon a time in PMA, once upon a time nung official tayo, nag-schooling tayo, and once upon a time nung na-retire, nag-full service, and then ngayon nagpe-pension kayo. Mas madapat madaman ninyo yung pressure na naka-clear and present danger yung bansa natin. Hindi ako rumor mongerer, hindi ako warmonger. Nakikita ko lang na talagang delikado tayo. Yes. The WPS escalation can happen any time of the day. Correct. From now hanggang November, US election, Biden needs the war. So, kinakailangan niyang paguluhin dito sa Asia. Tayo yung proxy eh. Yeah. Sa Europe, ang proxy, Ukraine. Sa Middle East, ang proxy, Israel. Binitawan niya parehas eh. Binibitawan niya. Tayo, payag tayo maging proxy, pwede tayong bitawan anytime. Naniniwala ka sa I've got your back. Sabi ka ni MacArthur eh, I've got your back, and then biglang I shall return. 4 na taon. Namatay. Ang daming Pilipino. Almost 1 million ang patay sa atin. We have to accept our duty and responsibility as a Filipino na mas mataas yung expectation. Yes. AIRs and non-AIRs. Yes, sir. Para ma-lead natin yung mga tropa natin. Kahit retired na tayo, ma-lead natin yung mga tropa natin sa tama. Para ma-lead natin yung mga civilian natin sa tama. Baka mamaya, mag-ano na yan, mga may armado eh. Ang dami namang may lisensya. Mamaya, sila-sila, they will say, tayo na lang, kami-kami na lang. Paano na? And then you will have a civil war. Yes, yun nga. Ang iniiwasan natin, Kapiteng Dado. Sir. Harap tayo. Ayaw natin noon. Yes, kasi sir. yun ang gusto ng China. Magkagulo tayo. And then tatawa siya. Sige, magpatayan kayo. Exactly. Di ba? Sir Dado. Sila kukuha ng teritoryo. Ang ganda ng talakayan natin, Sir Dado. Thank you. Thank you sa inyo. At natutuwa kami na napakaganda ng talakayan na ito.
Yeah. Oo. Kung nandyan na ako, yayakapin ko kay parehas. Thank you. Malaking bagay kayo. Huwag kayong magsasawa. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot. Pag kami umapisa niya, sabihin sa akin. Sir Dado, Yayakapin ko rin. maraming salamat for your continuing love for this country and for your standing up to the dignity and to the integrity of a PMA graduate like you. Na tamang maninindigan sa bansang ito sapagkat ang utang na loob natin ay ang sasambayan ng Pilipino, hindi sa nino mang politiko. Sir, nakamute ka. Kayo matakot. Ayun God is always in control. Yes, sir. Sir, maraming salamat. Mag-ingat ka rin and see you more Thank you for sa ating program. for lending your voice, sir. And once a soldier, always a soldier. Yes. Thank you, sir. Maraming salamat kay